Mapagpalang araw po sa lahat ng Kristiyano sa buong mundo, lalong-lalo na po sa aking mga ka-Bible study. Muli po ako nagbabalik para sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos at napakaganda po ng topic natin sa araw na ito, ang patungkol nga po sa kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Bago po ang lahat, nais ko pong ipabatid po na wala po akong tinataas na anumang relihiyon o sikta sa pag-aaral na to ng salita ng Diyos. Ang tinataas ko lamang po ay ang Diyos at ang mga salita niya na nakasulat po sa Biblia. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pag-aaral. Marami po ang nagdududa sa kalagayan po ng ating Panginoong Hesukristo. Marami nagsasabi na siya po ay tao lamang. Ngunit marami rin po nagsasabi na siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Alin ba ang totoo? Sa pag-aaral po natin ito ng salita ng Diyos, mapatutunayan po natin ang tunay na kalagayan po ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang pagkakasunod-sunod. Noong pasimula, ang Panginoong Hesukristo po ay nasa sinapupunan ng Ama. Mababasa po natin yan sa John chapter 1 verse 18. Sabi po roon, walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ang Panginoong Hesukristo po, nang wala pa pong sariling kalagayan, siya po ay nasa sinapupunan ng Ama. At dumating nga po yung panahon na binigyan siya ng Ama ng kasarinlan, binigyan siya ng Ama ng sariling kalagayan. Sabi po sa Awit chapter 2 verse 7, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Kailan po ba naganap yon? Kailan po ba nangyari yon? Sabi po sa Juan chapter 17 verse 5, at ngayon, Ama, luwalatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ang Panginoong Hesukristo po nagkaroon po siya ng sariling kaluwalatian bago ang sanlibutan ay naging gayon. Biniyayaan o binigyan siya ng Ama ng sariling kaluwalhatian bago likhain ang mundo, bago likhain ang sanlibutan. Kaya po, ang Panginoong Hesukristo ay nakatulong ng Ama sa paglikha ng sanlibutan, ng buong mundo. Tandaan po natin, ang Diyos po ay Espiritu. Ngunit, ang Espiritu po ay nanganganak din. Sabi po sa John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu. At sabi naman po sa John chapter 3 verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Kaya po, nanganganak din po ang Espiritu. Kaya po ang Panginoong Hesukristo ay nakatulong po ng Ama sa lahat ng gawain. Sa gawain po ng panglilikha. Sabi nga po sa John chapter 1 verse 1 to 3, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at ang alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sa kadahilanan pong hindi pa po nare-reveal ang tunay na pangalan ng Panginoong Hesukristo o yung kanyang pangalan na Hesukristo, dahil hindi pa po siya nagkakatawang tao, tinawag po siya na berbo o salita. Kaya po ayon dito sa John chapter 1 verse 1 to 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya po, nakasama siya ng Ama sa panlilikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at di nakikita. Sa Genesis chapter 1 verse 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Matutunghayan po natin doon na may higit po sa isa na manlilikha. Hindi pwedeng anghel po yon, dahil hindi naman po manlilikha ang anghel. Ito po ang mag-ama. Ito po yung manlilikha, ang mag-ama. Ngayon po, dumating yung panahon na
ang Panginoong Hesukristo ay sinugo ng Ama upang magkatawang tao. Sabi po sa Hebrew chapter 10 verse 5, kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ipinaghanda ng Ama ang Panginoong Hesukristo ng katawan sa pagpasok niya sa sanlibutan. Ang katawan po na ito ay ipinaglihi at ipinanganak po ni Mama Mary. At pumasok po sa katawang yaon ang espiritu po ng bugtong na anak. Ang espiritu po na ipinanganak ng Diyos bago palikain ang sanlibutan. Ipinanganak ng Diyos na Diyos din. Hindi po tao, kundi Diyos din. Kaya po, ang Panginoong Hesukristo ay tinawag po siya na anak ng tao at anak ng Diyos. Dahil po ang kanyang pagiging tao, pinaglihi po ni Maria, ni Mama Mary, at ipinanganak, at ang espiritu na ipinanganak ng Diyos, ang espiritu ng ating Panginoong Hesukristo, ay pumasok po sa katawang yaon. Kaya po, nagkaroon ng kaganapan yung kanyang kanyang pagkakatawang tao. Sabi rin po sa John chapter 1 verse 14, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita ng mga apostol ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Doon po mababatid po natin, malalaman po natin, at magiging maliwanag po sa ating pag-iisip na ang Panginoong Hesukristo po ay hindi lamang po tao, siya po ay nagkatawang tao. May mga verses pa po na nagpapatunay na ang Panginoong Hesukristo po ay nagmula sa Diyos, hindi dinikha ng Diyos, kundi ipinanganak po ng Diyos. Sabi po ng John chapter 6 verse 38, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Maliwanag po, bumaba siya mula sa langit. Sinabi po yan ng Panginoon Hesukristo. At sinabi niya po rin po sa John chapter 13 verse 3, si Jesus, sapagkat talastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Kaya po, maliwanag po na ang Panginoong Hesukristo ay hindi po tao lamang, siya po ay nagkatawang tao, dahil bago palikhain po ang mundo, ang Diyos Ama, ipinanganak po siya ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama po ay nanganak, at ang pinanganak po niya ay ang espiritu po ng ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao. Nawa po ay naging mas maliwanag po sa ating pag-unawa po ang bagay na ito na ating pong napag-aralan. Nawa po ay hindi po tayo madadaya ng mga aralin po na nagsasabi na ang Panginoong Hesukristo ay tao lamang. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Maraming salamat muli po sa pagsama ninyo po sa akin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nawa po ay sumayin niyo po ang kapayapaan at pagpalain po nawa tayong lahat ng Diyos. At lagi ko pong ipapaalala na lagi po tayong manalangin at magpasalamat sa Diyos. God bless us all. To God be the glory.